Kwentong Bayan. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Ruben. Taong 1973, Aklan. Hanggang kailan ka ba susunod, Totoy? Wala nga akong candy. At saka baka mamaya, hinahanap ka na ng mga magulang mo. Wika ni Tata Gorio. Ermitanyong tagabundok. Bumababa sa bayan para ibenta ang sariling gawang gamot. Tanyag dahil lahat ng paninda ng matanda ay mabisa laban sa mga sakit, maging sa mga kulam at gayuma. Dahil dito, nagkaroon ng interes sa kanya ang batang si Ruben, na 13 gulang ng mga panong iyon. Tata Gorio, hindi kita lulubayan hanggat hindi niyo po ako binibigyan ng gamot pampatangkad, oo. Palagi akong napagkakatuwaan sa eskwela. Maliit daw po ako eh. Nakakasawa ng pakinggan yung pangaasar nila. Kaya sige na po, Tata Gorio. Bigyan niyo na po ako ng gamot pampatangkad oh. Wika ni Ruben. Ano bang akala mo sa akin gumagawa ng milagro? Mga sakit at kulam ang pinapagaling ko. Kung punggo ka talaga, lahi nyo na yan. Anong magagawa ko? Matangkad ba ang nanay o tatay mo? Tanong ni Tata Gorio. Hindi po eh. Kaya nga po ako nanghingi ng gamot. Para ako na yung pinakamatangkad sa pamilya ko. Ang kulit nyo din po eh. Tugon ni Ruben. Ay, naku talagang bata ka. Ako pa talaga yung makulit, ano? Ang sarap mong tirisin. Wala ngang ganong gamot. Ang mabuti pa, matulog ka sa hapon baka magkaroon ka ng pag-asa. Saka ikaw ba'y natuli ka na ba? Mamaya supot ka kaya ganyan eh. Muling wika ni Tata Gorio. Naiya naman si Ruben sa tinanong ng matanda. Hindi nagkamali si Mang Gorio. Takot sa dugo o sugat si Ruben kaya hindi pa ito nagpapatuli. Nang marating ng matanda ang paanan ng bundok kung saan nakatira, nakita niyang naroon pa rin si Ruben, nakasimangot at tila naghihintay na matulungan. Alam mo, Ruben, sa mundong ito, hindi naman basihan ng tangkad o liit ng tao. Ang mahalaga, wala kang inaagrabyado, namumuhay ka ng patas, marangal. Imbes na pagtuunan mo ng pansin niyang pagiging maliit mo, bakit hindi ka nalang mag-isip ng mga bagay na kaya mong gawin? Nang sa ganon mas lalabas ang identidad mo bilang tao. Tandaan mo, Ruben, hindi hinihingi ang respeto. Inaani at ibibigay sa'yo kapag naging huwaran kang tao. Yon ang pag-isipan mong mabuti. Yon ang pagtuunan mo ng pansin kung paano ka magiging mabuting tao. Sige na, umuwi ka na. Baka abutin ka ng gabi sa daan. Wika ni Tata Gorio. Wala namang nagawa si Ruben kung hindi sundin si Tata Gorio na umuwi ng tahanan. Habang naglalakad, sigurado kung may gamot siya para sa problema ko. Ayaw niya lang akong bigyan eh. Isang araw tignan mo. Pupunta ako sa bahay mo. Kukunin ko yung gamot na yon. Wika ni Ruben sa sarili. Ngunit habang naglalakad, may nakasalubong siya na matandang hukluban. Ang tanyag na mambabarang sa lugar. Ayon sa mga sabi-sabi, kumakain ito ng mga bata. Lalapitan sana siya ng matanda. Ngunit biglang nagsalita si Tata Gorio na nasa likuran ni Ruben. Ruben, iho, ang mabuti pa sasama na kita sa inyo. Ay, may nakalimutan akong bilhin eh. Wika ni Tata Gorio. Sabay titig sa matanda. Hindi naman umimik pa ang nasa harapan. Nagmamadaling umiwas na tila nagulat sa pagdating ng ermitanyo. Sa susunod ha,
huwag ka nang pupunta ng alanganing oras. Kilala mo naman siguro yung matandang yun, di ba? Alam mo ang kwento tungkol sa kanya. Mabuti na lang, hindi ka pa nakakalayo. Wika ni Tata Goryo. Walang pagkakakilanlan ang matandang hukluban. Madalas lang itong makitang naglalakad sa kalsada. Pasensya na po, Tata Goryo, naabala pa po kayo. Gusto ko lang po talaga matigil yung pangaasar sa akin. Kung wala po talagang gamot para dito, edi wala po ako magagawa. Pero Tata Goryo, bakit po ba palaging nandito yung matandang hukluban na yun? Tanong ni Ruben. Alam mo iho, ang bundok na tahanan ko ay hindi lang tahanan ng kagaya kong manggagamot. Meron ding may kaalaman sa kaliwa na nasa lugar. Kagaya ng matanda na yon, bantog na mambabarang. Meron din na mga aswang na nakatira sa bundok. Kaya ang payo ko sa'yo, huwag ka nang pupunta dito. Lalo na mag-isa. Malabo ka nang makalabas kung sakaling hindi kita naabutan. Mamamatay ka. Wika ni Tata Goryo. Natakot naman si Ruben. Tumindig ang balahibo sa sinabi ng matanda. O paano ba yan iho? Hanggang dito na lang ako ha. Ligtas ka na mula dito. Dumiretso ka na sa bahay nyo. Malinaw ba? Wika ni Tata Goryo. Bigong umuwi si Ruben. Subalit marami naman itong nalaman at natutunan mula sa ermitanyo, lalo na sa peligrong naroon sa kabundukan. Hanggang sa sumapit muli ang araw ng pagpunta ng ermitanyo sa baryo ni Ruben. Bakit kaya wala si Tata Goryo doon sa pwesto niya? Hindi ba siya yung magtitinda ngayong araw? Wika ni Ruben sa sarili. Uy Mare, nabalitaan mo na ba yung nangyari kay Tata Goryo? Nahuli daw ng mga tanod ah. Namboboso daw sa bahay ng dalaga sa dulo ng baryo natin. Yung bagong lipat na pamilya? Wika ng isang babae. Ay talaga Mare, kaya ako duda talaga ako sa matandang yun eh. Ang hula ko, ginagamit niya lang yung pagtitinda ng gamot. Siguro siya din yung taong nakita ng asawa ko. Nakasilip dun sa bahay ng buntis si Maria? Abay ang tanda na, mahilig pa sa mga ganyang bagay. Wika ng mga tsismosa doon sa baryo. Mabilis itong kumalat sa lugar, kung kaya't pinagbawalan na ang matanda na tumapak sa baryo. Kung dati ermitanyo Tata Goryo ang bansag sa kanya, ngayon ay matandang mahilig na dahil sa ginagawang pamboboso. Hindi, nagkakamali sila. Alam kong hindi gagawin yun ni Tata Goryo. Mabuting tao yun eh. Wika ni Ruben. Nag-iisa lamang siya sa lugar na naniniwala na mabuting tao si Tata Goryo dahil minsan tinulungan siya nito. Isang araw napabalita sa kanila ang pagkamatay ng isang buntis sa kalapit na barangay. Nang sumunod na araw naman, 2 lasing ang nakitang patay sa kalsadang dinadaanan palagi ni Tata Goryo. Hinala ng mga residente, may mabangis na hayop na naligaw sa baba ng bundok, nananalasa tuwing gabi. Isang umaga, habang nag-uumpukan ang mga tao sa tindahan, napadaan ang dalagang nakatira sa dulo ng barangay. Si Glenda, mahiyaing babae. Iba talaga yung ganda ni Glenda oh. Kahit napakasimpleng manamit. Nangingibabaw yung ganda at alindog. Kaya hindi na ako magtataka kung bakit binusuhan niya ng matandang mahilig. Wika ng lalaki na sinang-ayuna naman ng lahat ng kalalakihan na naroon. Kada Biyernes ng umaga, nakikita nilang naglalakad si Glenda sa baryo mula sa kabundukan. Hinala pa ng iba, meron itong kinakatagpo sa baryo. Habang si Ruben naman, nagmumukmok. Gusto nang makita si Tata Goryo at makausap. Nais ng bata na malaman ang totoo. At isa pa,
Ito lamang ang taong hindi ginagawang katatawanan ang liit at itsura. Isang araw, nakita niya si Tata Goryo na naglalakad. Tata Goryo, bakit po nandito kayo? Di ba po galit sa inyo yung mga kabaryo natin? At saka, ano pong nangyari? Bakit may pasa kayo sa muka? Ayos lang po ba kayo? Tanong ni Ruben. Nang makita ang mga latay at pasa sa muka, pati na rin sa katawan ng matanda. Ayos lang ako, Iho. Pasa lang yan. Malayo sa bituka. Gagaling din yan. Tugon ni Tata Goryo. Ang sabi ng matatanda sa amin, masamang tao daw po kayo eh. Dapat daw po hindi kayo pamarisan. Totoo po ba yun? Tanong ni Ruben. Umaasa itong sasabihin sa kanya ng matanda na mali ang mga paratang sa kanya. Hayaan mo na sila, Ruben. Hindi na yun mahalaga. Naparito ako para balaan ka. Nakapasok na ang aswang sa baryo nyo. Nararamdaman ko yon mula pa nung mga nakaraang araw. Kaya nga bumaba ako para mag-imbestiga. Malakas ang kutob ko na ang pamilyang nasa dulo ng kabundukan. Sila ang responsable sa pagkamatay ng iilang residente sa kabilang baryo. Wika ni Tata Goryo. Ang ibig niyo pong sabihin, aswang si Ate Glenda? Yung nakatira dun sa dulong bahay? Pero ano naman pong magagawa ko, Tata Goryo? Siguradong hindi naman ako paniniwalaan ni nanay at tatay kapag sinabi kong aswang si Ate Glenda. Tanong ni Ruben. Alam mo, Ruben, kahit naman ako nag-aalala. Kaso galit ang mga tao sa lugar eh. Kaya ako nandito para masiguradong ligtas ang pamilya mo. Yung tinatawag mong Ate Glenda, layuan mo yung aswang na yan. Ang kinakatakot ko, baka kapag naubos na mga biktima nila sa kalapit na barangay, kayo naman ang isunod. Lalong-lalo na mga buntis. Kaya ito, siguraduhin mong palaging nasa bulsa mo ang batong yan. Panlaban yan sa mga aswang at mangkukulam. Eto namang isa, kailangan mong isabit ng patiwarek sa pintuan nyo. Magagawa niyang itaboy ang mga elemento o hindi kaya aswang. Wika ni Tata Goryo. Sinunod naman ni Ruben ang lahat ng paalala ni Tata Goryo nang makauwi sa tahanan. Tay, pakisabit naman po tong palawit sa labas ng pinto natin. Pangpaswerte po yan. Wika ni Ruben sa ama. Nagsinungaling na lang ito dahil sa oras na malaman ng mga magulang na galing ito kay Tata Goryo. Magagalit ang mga ito sa kanya at itatapon ang palawit. Hindi naman tumutol ang ama. Kagad itong sinabit sa pintuan ng walang pag-aalinlangan. Ayos. May proteksyon na yung bahay natin. Ang kailangan na lang, malaman ng mga kabaryo namin ang totoong katauhan ni Ate Glenda. Pero paano kaya yun? Bata lang ako eh. Tapos palagi pang tampulan ng tukso. Wika ng bata sa sarili. Wala itong maisip na paraan para magawa ang balak. Hanggang sa may isang tagpo na bumago sa pananaw ng mga kabaryo. Tay, ano pong nangyari? Ang ingay naman po sa labas, ano po bang meron? Tanong ni Ruben. Naalimpungatan ito dahil sa ingay ng mga residente sa labas. Dito ka lang anak sa loob. Huwag kang lalabas. Yung kapitbahay nating buntis na si Aling Merla, inaatake ng aswang. Wala na yung bata eh. Patay na din si Aling Merla nang makita ng asawa. Kanina paglabas ko, nakita ko yung aswang. Sigurado kong manananggal yun eh. Malaki yung pakpak. Putol yung katawan tapos ang pangit ng itsura. Mabuti na lang hindi tayo sinalakay. Halos kalapit lang natin sa Aling Merla. Wika ng ama. Kinabukasan kumalat ang balita sa buong baryo patungkol sa aswang na ng biktima.
Balisa ang lahat dahil alam nila na walang makakatulong sa pagsugpo sa aswang. Lalo na't pinagtabuyan nila sa baryo si Tata Goryo na nag-iisang manggagamot at tagapatay ng aswang. Hindi malaman maging ng kapitan ang gagawin. Patuloy pa rin ang pagkamatay ng mga alagang hayop. Kahit sa umaga takot na ding pumunta ang iilan sa mga residente sa mga palayan. Dahil sa takot na baka salakayin ng aswang sa gitna ng bukid kung saan walang ibang tao. Pinagsisihan ng mga residente ang nagawa nila sa matanda. Subalit kahit anong pagsisisi, nagpasya na ang manggagamot na hindi tulungan ang baryo. Tanging ang pamilya lang ni Ruben ang inaalala nito dahil naibigay niya na ang pangontra kay Ruben. Panatag na itong hindi mapapano ang matanda. Masyado nang malala ang pamimeste ng mga aswang na yan. Halos wala nang lumalabas sa tahanan. Kahit ang mga tauhan ni Kapitan, ayaw ng rumonda. Kung nandito lang sana si Tata Goryo, nabigyan niya sana tayo ng solusyon. Wika ng ama ni Ruben habang naghahapunan. Tay, hindi naman po natin masisisi si Tata Goryo. Hinusgahan po siya ng mga tao. Ang malala pa, binugbog po siya. Puro pasapo yung mukha niya nung nagpunta dito nung isang araw eh. Tugon ni Ruben. Natigilan ang ama at napatitig sa anak. Anong ibig mong sabihin? Nagpunta dito yung matanda. Bakit naman daw? Tanong ng tatay. Tay, ang sabi niya po sa akin, nag-aalala daw po siya sa pamilya natin. Kaya inabot niya po sa akin tong bato na pangontra sa aswang. Tapos yung palawit na nasa labas ng bahay natin, pangtaboy daw po yun ng aswang. Hanggat nakasabit po yun sa pinto, hindi tayo papasukin ng kahit anong nilalang. Tugon ni Ruben. Meron pa bang ibang sinabi sa'yo yung matanda? Baka makatulong yun sa mga kabaryo natin. Tanong ng ama. Wala na po eh. Pero ang sabi niya, hindi naman totoo na namboboso siya. Nagmamasid lang siya sa bahay ni Ate Glenda. Ang hinala niya po kasi, pamilya nila yung nang bibiktima dito sa baryo eh. Kaso po ayaw siyang paniwalaan ng mga tao. Sinaktan pa po siya tapos pinalayas. Tugon ni Ruben. Dahil sa narinig ay nagulat ang ama. Nasa baryo lang pala natin ang aswang. Kailangan malaman ito ng kapitan upang masupil kagad ang pamilya ng aswang. Huwag kang aalis dito. Samahan mo ang nanay mo. Pupuntahan ko lang si kapitan. Ipapaalam ko ang tungkol kay Glenda. Wika ng ama. Pagsapit ng dilim, hindi pa rin nakakauwi ang ama ni Ruben. Nay, ang tagal naman po ni tatay. Nasa na po kaya siya? Tanong ni Ruben. Hindi ko rin alam anak eh. Natatakot na nga din ako. Baka napaano na ang tatay mo eh. Tugon ng ina. Maya-maya pa ay nakarinig sila ng pagaspas sa labas ng tahanan. Papunta ito sa bubong. Ruben, bilisan mo, magmadali ka. Isarado mo yung pintuan sa kabintana. Kunin mo yung asin sa kusina. May aswang! Wika ng ina. Kagad naman itong sinunod ng bata. Kinuha ni Ruben ang asin sa kusina pati na rin ang itak. Naisip ng bata na kung sakaling pasukin sila, lalaban na lang siya sa mga nilalang. Ngunit nagulat sila. Biglang sumigaw ang nilalang. Umalis sa bubong na tila sobrang nasaktan. Maya-maya pa narinig ni Ruben ang ama sa pintuan. Ruben! Anak! Buksan mo yung pintuan. Tatay mo to. Wika ng boses. May napansing kakaiba si Ruben. Ni minsan ay hindi niya pa narinig ang ama ng ganito.
Dito niya napagtanto na maaaring nagpapanggap lamang ang nilalang. Maya-maya pa, biglang kumalabog ng malakas. Nalaglag ang pangontra na nakasabit sa pintuan. Ngayon mas malapit na ang boses sa pinto. Ruben, iho! Bakit hindi mo buksan yung pinto? Nang makapasok ang tatay mo? Wika ng nilalang. Maya-maya pa narinig nila na may dumapo muli sa bubungan. Bukod pa sa nilalang na nasa pintuan. Aray ko, anak yung tiyan ko sumasakit. Dalian mo, samahan mo ako dito sa kwarto. Wika ng ina. Nay, ano pong gagawin natin? Wala pa po si tatay eh. Tugon ni Ruben. Hanggang sa inawi na ng nilalang ang bubong na pawid. Nakita ng mag-ina ang mapupulang mata nito habang nakatitig sa kanila. Maya-maya pa, narinig niya ang ama sa labas. Hinahamon ang nilalang na nasa bubong. Kasunod nito, boses ng matanda na pamilyar sa kanya. Tata Goryo? Nay, nasa labas po si tatay. Kasama niya po si Tata Goryo. Wika ni Ruben. Mabilis na nag-usal na mga buhay na salita si Tata Goryo. Napansin naman ng ama ni Ruben na tila nagbabago ang boses ng matanda habang nagsasalita. Maya-maya pa, nalaglag na sa lupa ang manananggal na nakatitig sa mag-ina. Nang bumagsak sa lupa, kagad itong sinunggaban ng tatay ni Ruben. Doon lang binuksan ni Ruben ang pintuan. Tatay, mabuti po nakabalik kayo. Tata Goryo, maraming salamat po. Wika ni Ruben. Nang humupa ang tensyon, doon lang pinaliwanag ng ama ang nangyari. Pasensya na kayo anak, natagalan ako sa labas eh. Nung sinabi ko kay Kapitan yung tungkol kay Glenda, nagsama-sama yung mga tao sa baryo para puntahan yung bahay nila. Kaso bago pa kami makalapit, sinalubong kami ng malaking aso. Mabuti nga dumating si Tata Goryo eh. Tinulungan niya kami para mapatay ang nilalang. Yun nga lang, maraming nakatakas. Kaya nang malaman niyo ni Tata Goryo, sinabihan niya ako magmadali ng umuwi. Mabuti na abutan namin kayo. Wika ng ama. Tama ang tatay mo, Ruben. Mabuti na abutan namin kayo. Kung hindi nyo alam, yung nanay mo nagdadalang tao eh. Maaring yan ang dahilan kung bakit kayo sinalakay. Bueno, total nandito na ako, bukas na ako uuwi. May pagkain ba kayo dyan? Tanong ng matanda. Kinabukasan, lahat ng mga residente nasa labas ng tahanan. Isa-isa itong humingi ng tawad at nagpasalamat kay Tata Goryo. Hindi nila akalain na ang taong pinagtabuyan nila at pinaratangan, siya pa ang tutulong sa kanila. Ang ermitanyong minsang binansagan na matandang mahilig. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Punso. Taong 1971, Isabela. Sobrang saya ni Punso ng mga panahong yun. Sa loob ng napakatagal na relasyon sa kasintahan. Sa taong ito sa wakas ay naikasal na rin sila. Dati pa ito pangarap ng magkasintahan. Ngunit hindi matuloy dahil nasa probinsya ang magulang na mapapang-asawang si Emma at dahil sa problemang pinansyal. Kaya naman halos kayod kalabaw si Punso para lang makaipon at mangyari ang nais. Wala namang problema sa pamilya ng dalawa. Nasa tamang edad na sila at nais na din ng tatay ni Emma na magkaroon ng apo. Samantala nang matapos ang nasabing kasal,
Nanatili muna ang dalawa sa tahanan nila Punso. Maluwag naman ang tahanan dahil ang mga magulang lamang ang kasama. Hindi naman tumututol ang mga magulang ni Punso at sinabing siya rin naman ang magmamana ng bahay pagtagal. Si Punso ang nag-iisang anak ng mag-asawa. Ang totoo, may kaya naman talaga ang pamilya ni Punso. Ngunit hindi niya ugali na dumepende sa iba at hindi tinanggap ang bigay na pera ng mga magulang para maikasal. Iniisip na rin ni Punso na makagawa ng sariling tahanan para naman maging komportable ang asawa sa araw-araw na pamumuhay. Kaya kahit papano, naghahanap na rin si Punso ng lupang mabibili. Sa sobrang tagal ng pagtatrabaho, nakaipon na ito ng pera na pwedeng ipangpatayo ng tahanan. Hindi pa man nakikilala si Emma at wala pang kasintahan, ang pagbukod na ang pinakapangarap ni Punso. Isang hapon, pagka-uwi ng tahanan matapos makapagtrabaho, kinausap ni Punso ang ama habang nakaupo sa bakuran. Naglabas ito ng alak at masinsinan silang nagkausap. Alam ko anak ang nararamdaman mo. Kahit hindi mo yan ikwento. Batid kong naghahanap ka na ng paraan para makabukod kayo ni Emma. Pero kapag tinulungan kita, huwag mo naman sanang masamain. Gusto ko lang naman na ibigay sa iyo ang lupa natin doon sa kabilang barangay. Wala namang magmamana nun anak kundi ikaw lang din. Huwag ka nang tumanggi. Total, palagi mo nawang gusto na tumayo sa sarili mong mga paa. Minsan lang ako mag-aabot sa iyo ng tulong. Wika ng ama. Napangiti na lamang si Punso at sinabing pag-iisipan muna nilang mag-asawa. Nagpatuloy naman sa pag-uusap ang mag-ama at dahan-dahang inubos ang alak. Nang matapos pumunta na sa kwarto si Punso at dito kinausap ang asawa patungkol sa alok ng ama. Wala naman ibang naisagot si Emma kundi tanggapin lalo pat kusang loob naman itong ibinigay. Kaya naman hindi na nakatanggi pa si Punso at nag-abisong bukas na bukas ay sisilipin nila ang lupang tinutukoy ng ama. Kinabukasan, sinamahan ng ama si Punso na dalawin ang nasabing lupain. Dito niya nakita ang napakalawak na espasyo na tila sobra ang laki sa itatayong bahay. Ayon sa ama, mas mainam na ang sobra kaysa magkulang. Sa pagmamasid ni Punso, sinabi na lamang niya na pwede siyang magtanim sa lugar ng mga matitindang gulay. Napapalibutan ang paligid ng mga ligaw na damo at puno ng punga ang mga punong nakatanim. Sa pag-ikot pa sa lugar, napansin nito ang balon sa may likod na bahagi ng lupain. Sinabi naman ng ama na mas mainam yon dahil meron na silang malapit na mapagkukunan ng tubig. Hanggang sa tuluyan na nagpasya si Punso na dito manirahan. Nang sumunod na araw, nag-umpisa na ito sa pag-iipon ng kawayan at dahon ng anahaw. Nais niya na siya lang din ang gagawa ng sariling tahanan at nagdesisyon ng lahat pati na din ng disenyo. Halos tumagal ng 1 buwan ang pagbuo ng tahanan na mag-asawa. At nang matapos kaagad ng lumipat ang dalawa, sa unang mga araw at linggong paninirahan, wala namang naging problema. Maayos at mapayapa naman lalo na sa gabi. Bukod doon, madali namang pakitunguhan ang mga kapitbahay kaya sobrang panatag ang mag-asawa sa lugar. Tuwing 6:00 naman ng gabi, halos lahat sarado na ang tahanan kaya sinusunod din naman ito ng mag-asawa. Isang araw, maagang gumising si Punso dahil kailangan niyang kaagad na makapunta sa trabaho. 4:00 pa lamang nag-almusal na sa kusina ang mag-asawa dahil gawa lang sa kawayan ng dingding. Naririnig ng dalawa ang ingay sa balon. Ang kusina ay katabi lang ng palikuran at naroon naman ang lumang balon. Naririnig nila na tila may napakaagang umiigib. Hanggang sa nagpasya na si Punso na lapitan ito nang mabigyan man lang ng ilaw. Habang naglalakad papalapit, mas lalong lumalakas ang kalabog ng balding binababa sa balon. Nang makarating sa lugar, wala namang tao ngunit naabutan na may laman ang balde na nakapatong sa ibabaw ng balon. Dahil sa nakita,
Nakaramdam ng kaba si Punso sa gabi bago pa matulog. Lagi niyang binababa ang balde sa lupa para hindi mahirapan sa pagkuha ng tubig ang mga darating sa araw. Sinubukan nitong ilawan ang katabing puno ng saging ngunit wala talagang makitang tao. Naglakad na si Punso pabalik ng kusina at ng akmang papasok na. Bigla muling nagkaroon ng ingay sa balon at sa pagkakataong ito, tila ibinuhos ang laman ng balde pabalik sa balon. Nagmadali nang pumasok si Punso sa kusina para silipin ito sa pagitan ng mga dingding na kawayan. Dito siya nakaramdam ng kilabot. Ang baldeng nakapatong ay nakatiwangwang na sa lupa at walang humpay sa pagkulong na tila may sumisipa. Ngunit wala talagang makita na tao si Punso. Hinugot naman ito ang itak galing sa ilalim ng lamesa at inilusot sa pagitan ng mga dingding. Kung anong nilalang ka man, lumayas ka na bago pa kita mataga, wika ni Punso. Ilang minuto lang ay natigil na ang paggalaw ng balde dahil wala nang nararamdaman na umaaligid. Minabuti ni Punso na umalis na ng tahanan at nagpaalam na sa asawang mahimbing nang natutulog. Bago tuluyang umalis ay sinigurado nitong nakasara na ang lahat ng mga bintana at pinto. Lalo pat naiwang mag-isa ang asawa. Buong maghapon naging abala si Punso sa trabaho at bandang 6:00 na ng gabi na makauwi. Naabutan niyang nakahain na ang hapunan sa lamesa at sabay ng kumain ng mag-asawa. Habang naghahapunan, naibahagi ni Punso ang karanasan kanina sa balon. Tumango naman si Emma at sinabihan din siya ng kapitbahay patungkol sa mga nilalang. Madalas itong manirahan sa bagong gawang tahanan. Sabi sa akin ni Aling Puring, bago pa pumanaw ang tatay niya, naibahagi nito sa kanya na meron tayong kasama dito na ibang nilalang. Lalo na sa barangay na to. Dati pa marami ng usap-usapan patungkol sa mga aswang at manunugis. Ayon pa nga sa kanya, dapat may isagawa tayong ritual. Kaso nakalimutan na niya kung paano eh. Magpatulong na lang tayo sa albularyo. Ano sa tingin mo, mahal? Sumang-ayon naman si Punso at sinabing sa makalawa na dahil magiging abala pa ito sa trabaho sa mga susunod na araw. Matapos ang pag-uusap ng dalawa, diretso nang nagpahinga si Punso dahil nakakaramdam na siya ng sakit sa katawan dahil sa maghapong pagtatrabaho. Nang sumunod na araw, mataas na ang sikat ng araw nang magising si Emma. Kaagad itong napabangon nang makitang nasa tabi pa rin ang asawa. Nakatuwad ito at halatang namimilipit sa sakit ng tiyan. Kaya nagmadali nang pumunta ng kusina si Emma para kumuha ng herbal na gamot. Kaagad niya itong pinainom sa asawa ngunit halos 3 oras na ang nakalipas. Hindi pa rin nawawala ang sakit ng tiyan ni Punso. Habang tumitindi ang pagsakit, lumalaki din ang tiyan ng asawa. Lumipas pa ang 1 oras, sumubay na rin ang pananakit ng ulo. Kaya naman walang humpay sa kakahilot si Emma sa ulo at tiyan ng asawa. Naalala naman ito ang binigay na langis ng tatay ni Punso. Kagad niya itong kinuha sa naiwang maliit na itim na supot. Ang langis na yon ay dating panghilot kay Punso kapag nakakaramdam ng sakit sa katawan. Matapos na mahilot ang ulo at tiyan ni Punso, nakatulog na ito. Buong maghapon na nagbantay si Emma kay Punso dahil pasulpot-sulpot pa din ang sakit ng tiyan. Marami ng iba't ibang halamang gamot na pinakuluan at pinainom sa asawa. Ngunit panandalian lang ang ginhawa kaya putol-putol ang tulog ni Punso. 12:00 ng hating gabi, nagising ang dalawa dahil sa walang humpay na kalabog sa bubong, pati na rin sa bintana ng hindi matukoy na nilalang. Halos gibain na nito ang tahanan sa sobrang lakas ng pagkalabog. Kasabay nun ang biglang pagsakit ng tiyan ni Punso. Hindi naman lumabas pa ng tahanan si Emma at inasikaso na lang ang asawa. Makalipas ang kalahating oras, doon lamang nagsialisan ang mga nilalang sa labas. Hindi na natulog pa si Emma dahil baka bumalik ang mga nilalang. Samantalang nakatulog naman si Punso dahil sa sobrang sakit na nararamdaman. Dahil nababahala na si Emma sa kalagayan ng asawa,
Kinaumagahan kaagad itong naghanap ng manggagamot. Nakahanap naman si Emma, ngunit hindi matukoy na manggagamot ang sakit ni Punso. Pagsapit ng tanghali muli pang naghanap ng manggagamot si Emma. Ngunit kagaya ng nauna, hindi din ito natulungan si Punso dahil sa kalagayan. Kahit madilim na, pinuntahan pa din ni Emma ang kapitbahay na si Aling Puring para humingi ng tulong. May mga pinadala itong herbal na medisina. Ngunit naibili ng asawa ni Aling Puring na hanapin ang albularyong si Tandang Persing. Ayon dito, ito ang pinagkakatiwalaang albularyo ng yumaong lolo. Dahil sa sobrang pag-aalala, hindi na nagsayang pa ng oras si Emma at ng sumunod na araw. Maagang lumabas ng tahanan ang mag-asawa. Hinanap nila ang nasabing albularyo hanggang marating ang tahanan ni Tandang Persing. Hindi naman akalain ng dalawa na napakalayo ng tahanan ng matanda, kaya halos hapon na makarating. At isa pa, pahinto-hinto din sa paglalakad si Punso dahil bumabalik ang pagsakit ng tiyan. Pasalamat na lamang ang mga ito dahil walang pasyente ang manggagamot ng panahong yun. Kaagad naman silang pinapasok ng tahanan. Hindi ba naibili ng lolo ni Punso na kailangan magbigay ng alay sa karangat? Kaya nagkasakit ang asawa mo. Naniningil na sila ng bayad. Wika ng manggagamot. Hindi naman umimik pa ang mag-asawa kaya nagpatuloy lang sa pagsasalita si Tandang Persing. Noong nagpatayo ng bahay ang lolo mo sa lugar, nagsagawa kami ng ritual at nagbigay alay bilang tanda ng makikipagkasundo sa mga karangat na nakatira sa lumang balon. Ang karangat ay isang uri ng mga aswang na may sabulag. Agresibo ang mga nilalang. Itinuturing nila kayo bilang mangungupa lamang. Kaya kailangan nyo mag-alay bilang bayad sa mga nilalang. Dagdag na manggagamot. Bago lang sa tenga ni Emma ang sinabi ng albularyo. Kaya naman pinakinggan niya ang lahat ng mga ibinilin. Matapos yun ay niyaya na ito ng manggagamot na kumain ng hapunan. Hindi naman ginalaw ng albularyo si Punso dahil pag-aalay lamang ang makakapagpagaling dito. Kinabukasan, maagang naghanap ng baboy ramo si Emma sa bukid. Kasama nito ang asawa ni Aling Puring dahil hindi rin naman sanay sa bundok. Kinatay nila ito at kinuha ang lamang loob. Matapos madala sa tahanan, kaagad namang pumunta ng palengke para bumili ng kaunting kakanin, tabako at alak. Habang papauwi naman, nanguha na rin sila ng mga kakailanganing dahon. Ang albularyo naman ang nag-ayos ng lamesang gagamitin. Inilagay ito sa tapat ng lumang balon at pinalot ng pulang tela. Matapos ang lahat ng iyon, inilatag na ang lumang loob ng baboy ramo at pinalibutan ng mga nabili sa palengke. Maliban dito, wala nang ibang ginawa ang albularyo at si Emma, kundi mag-antay na lamang na mag-alas 6 ng gabi para masimulan na ang isasagawang ritual. Nang sumapit ang tinakdang oras, mahina man ang katawan ni Punso, pinilit pa rin itong makaluhod sa harap ng lamesa. Nakapagitna naman ang albularyo sa mag-asawa. Isinagawa na nito ang ritual at tumagal ng halos 1 oras. Hindi man buong maintindihan ng sinasabi na manggagamot sa mga nilalang. Ngunit ayon kay Emma, sinabi ni Mang Persing na walang kapalit ang alay. Magiging simbolo lamang ito ng pagkakasundo ng mga nilalang at mag-asawa. Matapos na maisagawa ang lahat, nagpaalam na ang albularyo na mauuna na. Lubos naman ang pasasalamat ng mag-asawa sa matanda. Hindi na ginalaw pa ni Emma ang lamesa at ang mga nasa ibabaw. Sa oras mismong yun, bumalik na sa dati ang tiyan ni Punso at wala na din ang pamimilipit ng tiyan. Labis namang namangha si Punso sa ginawa ng albularyo. Salamat mahal ah. Kung hindi dahil sa pagpupursig mo, hindi ako magagamot ng albularyo. Siguro nagalit sa akin yung mga nilalang nung nilabasan ko ng itak eh. Pero di man lang sa akin naikwento ni tatay na dati palang lupain to ni lolo. Tsaka may ritual palang ginagawa para sa mga nilalang. Hayaan mo na nga. Kada 1 taon, mag-aalay tayo sa mga karangat para magkasundo pa rin tayo. Wika ni Punso.
Tumango naman si Emma at sinabing ipagpasalamat na lang sa Diyos ang paggaling ng asawa. Matapos ang kaunti pang pag-uusap, nagpahinga na ang mga ito at iniwanan na lamang ang mga alay sa lamesa. Nang sumunod na araw, pumunta ang mag-asawa sa tahanan ng magulang ni Punso. Ipinaalam nila ang mga nangyari. Maging ang ama ni Punso ay hindi rin alam ang patungkol sa mga karangat. Kaya naman, ibinahagi na rin ng mag-asawa ang patungkol sa pagsasagawa ng ritual. Sa pag-uusap ng pamilya, nagbigay ideya ang ama ni Punso na maaaring pakiusapan ang mga nilalang. Nabigyan ng masaganang pamumuhay ang isang tahanan. Dagdag pa nito, kapag naging maayos ang relasyon ng tao sa mga nilalang, kahit kailan ay hindi ito magiging perwisyo, bagkus may hingian pa ng tulong sa tuwing nangangailangan. Lahat naman ng binahagi nito ay siyang pinakinggan ng mag-asawa. Magmula ng araw na yun, mas naging bukas ang pag-unawa ng mag-asawa sa nilalang nakasama sa tahanan. Sa pagnanais ng mga ito na maging mapayapa ang samahan, nagtanong si Punso sa manggagamot kung papaano maaalagaan ang mga karangat. Sinabi nito na magpatayo ng maliit na kamalig malapit sa balon. Ginawa naman yun ni Punso. Madalas lalo na paggabi, naririnig ng mag-asawa ang pagkalabog ng mga balde at paggalaw ng kamalig. Naniniwala ang mag-asawa na tuwing sasapit ang 6:00 ng gabi, naglalaro ang mga karangat at bahagya nilang naririnig ang maliliit na tunog ng mga ito. Dahil sa halos gabi-gabi itong naririnig, hindi na nakakaramdam pa ang mga ito ng takot dahil nasanay na rin sa mga nilalang. Sa paglipas ng panahon, malalim ang paniniwala ng mag-asawa na ang pagiging masagana ng buhay dahil ito sa mga karangat. Kahit hindi nakikita, patuloy ang mag-asawa sa pag-aalaga sa mga nilalang. Tuwing may nagagawin naman sa tahanan, napapatanong ang mga ito kung para saan ang naitayong kamalig. Ngunit ang tugon ng mag-asawa, tinatambayan nila ito dahil presko sa lugar. Mas minabuti nilang hindi ipagsabi ang patungkol sa mga karangat dahil mahirap pagkatiwalaan ng mga tao. Maaaring ang iba ay pwedeng maniwala samantalang ang iba naman, lalo na ang may alam sa mga nilalang, gagamitin lamang ito para pahirapan ang mag-asawa. Kung ano man ang sikretong meron ang tahanan, nanatili na lamang sa pagitan yun ng mag-asawa. Magpasa hanggang ngayon na matanda na sina Punso at Emma. Hindi sila nabiyayaan ng anak ngunit masasabi naman na nakakaangat sila sa buhay. Marami na silang naitayong mga negosyo. Ang biyayang natatamasa ay ginagamit ng mag-asawa para makatulong sa kapwa. Sa katunayan, kada buwan itong nagbibigay ng tulong sa mga pasilidad ng mga batang walang magulang. Masasabing maunlad na ang mag-asawa ngunit ni minsan, hindi nito iniwanan ang lugar lalong-lalo na ang tahanan kung saan nagsimula ang dalang swerte ng karangat. Kwentong Bayan.